Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkukomento tayo patungkol po dito sa latest press conference ni VP Sara Duterte at naglabas talaga siya ng kanyang saloobin patungkol nga po dito sa di umano'y ginagawang panggigipit ng Administrasyong Marcos sa kanyang pamilya at ilan sa kanyang mga taga-suporta, basically yun na yun. At medyo nakakagulat yung kanyang mga inilahad dito sa press conference na to, at makikita nyo rito sa taas na to, itong particular na press conference na to ay pinanood natin ng panandalian kasi alam naman natin na karaniwan diyan syempre yung mga disgusto niya sa ginagawang pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos, at mas binigyan ko ng pansin yung panahon na umano ay kinukumbinsi siya ni Senador Amy Marcos na matuloy ang tambalang Bongbong Marcos at VP Sara. So hindi naman nakakagulat, sinabi ko naman sa inyo noon, at patuloy kong at palagian kong sinasabi sa inyo na sa politika walang kaibigan diyan, walang forever diyan, ika nga, puro personal na interest. At nakakagulat na kaya pala sumama o pumayag si VP Sara na noon ay Mayor Inday Sara na tumambal kay Pangulong Bongbong Marcos ay dahil sa pakiusap ni Senador Amy Marcos. Well, siguro malaking factor. Tinabi ko nga, akala ko si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang isa sa mga pinaka-nangumbinsi talaga o bumuo nitong tambalan na to. Pero apparently, ang pinakasusi pala dito ay si Senador Amy Marcos. So, at ngayon ay nalalagay na rin sa balag ng alanganin ang pakikipagkaibigan o pagkakaibigan ni Senador Amy Marcos at VP Sara Duterte dahil nga dito sa mga pangyayari na to na inilahad niya sa kanyang press briefing. Kumbaga, ito na yung pinaka by far pinakamatinding ginawa ni VP Sara. Siguro sa dami na rin ng pressure o sa dami na rin ng sa opinion o sa pananaw ni VP Sara ay puro kasinungalingan na pinalalabas, lalong-lalo na po dito sa mga ginagawang investigasyon sa kanyang mga kaalyado, sa kanyang ama. At siyempre sa kanya rin po, doon nga po doon sa tinatawag na confidential fund na hanggang sa ngayon ay inuungkat pa sa Kongreso. So, alam nyo, ganyan ang politika eh. Pagka hindi ka kakampi, kaaway ka, maliwanag yan. So, lalong-lalo na po. At medyo natuwa din ako dito sa press briefing na to dahil parang ewan ko lang. Kasi 2 oras yung press conference, hindi ko naman talaga totally tinapos, pero meron ako napakinggan nun, parang hint, ika nga, na tatakbo. Talagang desidido nang tumakbo si VP Sara sa 2028 national election bilang Pangulo. So, doon medyo natuwa ako, pero syempre kailangan bumalik din tayo sa realidad na andito pa lamang tayo sa midterm election at wala siyang binuong line-up para sa kumbaga preparasyon para sa pagkandidato niya sa 2028 national election kung sakalit magdesisyon nga po siya. So parang medyo naguguluhan ako kung papaano niya aatakihin yung
yung election na yon, yung 2028, kung ngayon pa lamang ay hindi siya makapaglalagay ng kahit man lang mga 5 o 6 na senador na para sa kanya. So, parang mahihirapan. Pero dito sa ginawa ni VP Sara na to, na press briefing, hindi lahat, ako sa opinion ko, dapat hindi niya na ginawa ito. Kasi wala naman talaga totaling silbi. Ika nga, nagtatapong ka na lang din ng putik doon sa tao, doon sa pinakamataas na tao sa ating bansa, na alam mo naman na anytime, napakatagal pa ng 2028 national election at napakaraming bagay pa ang pwedeng mangyari kay VP Sara sa pagitan ng taon na to hanggang 2028. Lalong-lalo na kung may nakagets nung isa sa mga binitawan niyang salita sa press conference na yon, na parang desidido na siyang kumandidato bilang Pangulo ng bansa at 2028. So, lalo ngayon siyang didiinan ng administrasyon at mga kaalyado ng Pangulo. Ipipilit nila yung mga irregularidad, ika nga, sa tanggapan ng Vice President at lalong-lalo na nung sa pinanggalingan niyang Department of Education o DepEd. Lahat yan, bubulat-latin yan. At baka magkatotoo nga yung sinabi ni VP Sara na siya ay ma-impeach. Dahil alam ko, pag nagnakaw ka sa pera ng bayan, impeachable offense yan. So, baka mapurnada, ika nga, yung plano niya kung meron man sa 2028. So, sa akin, hindi nila dapat ginawa yon at nag-focus na lamang siya sa pagtatrabaho. Kumbaga, let your work do the talk. Hindi ba? Walk the talk, ika nga. Tama ba yung English ko? Tama ba yung term ko? Basta kumbaga, gumawa ka na lang. Pabayaan mo yung accomplishments mo, yung trabaho mo ang magsalita para sa'yo. Yon. So, itong ginawa niyang press conference na to, siguro baka naghahanap na siya ng outlet ng kanyang saloobin, ng sama ng loob niya. Halata naman dahil parang namumugto-mugto yung mata niya, yung emosyon niya, parang gusto niya na talaga magmura sa pakiramdam ko. Pero sabi nila parang hindi masama rin ang pakiramdam ni VP Sara. Sa bagay, sa inaabot niyang kritisismo ngayon, talagang sasama ang pakiramdam mo, baka lagnating ka pa. So, para sa akin, kay VP Sara, huwag mo masyadong dilidilin yan, politika lang yan. Maraming paraan para makaganti ka at para mapatunayan mong mali yung inaakusa sa'yo. Iyon ang pagtuunan mo ng pansin. Kumbaga, hindi nakakatulong yan dahil isa kang mataas na opisyal ng ating bansa. Hindi mo dapat pinagtutuunan masyado ng pansin yan dahil ang nasasakripisyo dito ay yung serbisyo na dapat na ibinibigay mo sa mga constituents mo, sa amin. Busugin mo ng trabaho, ika nga, yung sarili. Less talk, more work, ika nga. At yung mga kritisismo na yan, kung talagang, lalong-lalo na yung ginagawa ng Quadcom, kung yan naman talaga ay walang katotohanan at pinipilit lang nilang magkaroon ng traction ng katotohanan, kasi siyempre yan ang umpisa niyan para ma-impeach ka. Naghahanap sila ng kaso, ng butas. Pag nag-gain ng traction yan, napukaw ang interest ng tao niyan, magtutuloy-tuloy yan hanggang sa impeachment. Pero kung hindi aabante yan, hanggang dyan lang yan. Mamamatay lang yan. Kasi alam ng tao, sarswela lang yung mga Senate inquiry, yung mga congressional inquiry na yan, in aid of legislation, dahil wala naman talagang batas. Miski sila, sinasabi nila,
wala naman talagang batas na nabubuo sa mga bawat pagdinig na ginagawa ng Kongreso at Senado. Since time immemorial, ika nga, nung mauso yung mga Senate inquiry, mga congressional hearing, wala pang batas, wala pang nabuong batas na maganda na nagbunga dyan sa mga ginagawa nila na yan. So, yan maliwanag pa sa sikat ng araw at alam ng maraming Pilipino yan na nagpapasikat lamang sila dahil kaparis niyan. Nung hindi pa filing ng COC, yan sila Abalos. Panay picture, panay ganito, panay ganyan. Ngayon, dinakita natin ng kulay. Talagang gusto niyang tumakbong senador. Gusto niyang, bagay, hindi masama yun. Kahit sino ay pwedeng mag-ambisyon. Pero kung iniisip ng mga tulongges na mga politiko na to, natatanga-tanga ang mga tao, hindi na. So, sa tingin ko, dapat sa mga kagaya ko at sa maraming mga komentarista, mga vloggers dito sa YouTube, pilitin natin na ipaalala lagi sa mga tao, sa mga buboto sa atin, na piliin natin yung alam nating may magagawa. Parang nasabi ko na yan mas gusto ko pang iboto yung mga ngako sa akin ng 2 o 3 na gagawin niya kapag siya ay nanalo, at kahit 1 o 2 man lang dun sa 3 ipapangako niya ang magawa niya. Magaling na tao na yun. Tama ang naging desisyon natin o tama ang naging desisyon ko na iboto siya. Pero kung ganyan lang, o papogi lang sa camera, libre yun Yung mga Senate inquiry na yan, libreng exposure yan, ika nga, kumbaga sa showbiz. Libreng advertisement yan para sa sarili niya na, wag niyo akong kakalimutan. Di ba? So, yan lang ang silbi niyan. Wala pa talaga ako narinig na batas na nagmula diyan sa mga inquiry na yan. Pautot lang yan, sarswela. Pero masaya naman, siyempre, additional entertainment din sa ating mga Pilipino yan. Ang masakit nga lamang po dyan, yung mga resource person na iniimbitahan dyan, nasasagad yung kahihiyan. Kaya siguro hindi na dumadalo si BP Sara dyan dahil siyempre, magagamit siya ng mga politikong may interest na tumaas pa ng konti yung kanilang posisyon sa gobyerno at siyempre, doon sa mga politiko na inutusan lamang para siraan siya. Yan lang yan. Kaya siguro, hindi na siya dumadalo at siguro bahala. Tama rin yung ginawa ni BP Sara. Ito yung mga na-accomplish namin. Iiwan na namin sa inyo kung naging makatarungan yan o hindi. Yung listahan na yan. Kung hindi, kayo mag-desisyon. Pero yung ipagtatanggol pa, siguro, kaya niya ibinigay yung papel na yon para kung sa tingin nyo, nandukot ako o kumurakot ako ng pera, i-demanda nyo na lang ako sa korte o impeach nyo ako. Kaso hindi naghahanap, nakikita ko rin yung punto niyan na naghahanap kayo, namimingwit kayo sa ilog ng isda, pero hanggang sa ngayon wala pa kayong mabingwit. Nag-aantay kayo ng mga tao na magkakamali ng sagot, tapos i-exploit ninyo. Babalik-baliktaran ninyo. Parang yung mga nakakaraang investigasyon, ngayon, mga nagbaliktaran na lahat. Di ba? Ilan na yung bumaliktad sa mga naging impeachment. Itong sila Espinosa. Espinosa nga ba pangalan ng gago na yon? Yung drug lord na namatay ang tatay na mayor. Na drug lord din daw. Bumaliktad. Bakit? Baka may kumausap sa kanya, baka may nangako sa kanya. Di ba? Pwede rin yun Si Senator Laila de Lima, si former Senator Laila de Lima, sabihin na natin naging injustice yung nangyari sa kanya. Paano yung kay BP Sara ngayon? Pwede rin naming isipin yun na injustice yan. Na kaya nyo lang siya ginaganyan dahil kalaban na siya sa politika at hayagan niya ng talagang kinriticize si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya syempre, babantayan natin itong mga kaganapan na to at kung ano ngayon ang magiging tugon
ng Malacanang at ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga inihayag ni VP Inday Sara. Pero ang katotohanan nito sa akin, sa opinion ko lang, kung ang pag-uusapan ay yung 2022 national election, malaki ang punto talaga na hindi mananalo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente kung hindi siya tinulungan ni VP Sara Duterte. At kung tumakbo si VP Sara, si Inday Sara, si Mayor Inday Sara noon bilang presidente, baka ang naglaban at malaki ang posibilidad na ang maglaban sa pangpanguluhan ay noon ay dating Vice President Leni Robredo at si Mayor Inday Sara. Si Pangulong Bongbong Marcos malabong manalo. Pero siyempre, sabi nga ni VP Sara, pinausap siya ni Senator Amy Marcos para makatambal ng kanyang kapatid na pinaunlakan naman niya, kaya nanalo. At kaya siguro nagkaroon ng fallout dahil nga doon sa sinabi rin ni BPE Sara na may hiniling siyang dalawang bagay na hindi naibigay, ewan natin kung naibigay o hindi, kaya parang tinabangan na siya. Well, ganyan talaga ang politika. Sabi nga nila, pinangakuan ka na, gusto mo pa, tuparin ko. Di ba? So, ang maipapayo ko nila siguro, hindi tayo ekspertong politiko o ano, pero magtrabaho ka na lang. Linangin mo yung dapat mong linangin. Dahil nandiyan ka na, national figure ka na, ika nga. Pangalawang pangulo ka. Inaasahan na sa 2028, malaki ang tsansa na tumakbo kang presidente. Gamitin mo na lamang itong learning experience bawat araw. Patibayin mo ang sarili mo at iwasan mo na ganyan na sa bawat kibot ng mga tao sasagot ka. At kung sasagot ka, be professional. Abogada ka. Kung sa tingin mo, lalong-lalo sa Quadcom na yan, kung talagang hinahanap nila kung saan mo ginastos yung confidential fund na yan, ipaliwanag mo. Para matahimik sila. Ngayon, kung hindi pa rin sila maniniwala, siyempre, taong bayan pa rin ang huhusga dyan. Kung baga, maraming sumasakay sa kasikatan mo ngayon. Gagamitin at gagamitin ka. Gamitan lang yan eh. So, dito ko muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko po mga video ay bagong paksa o topic na naman ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyo at magandang araw.